mas maraming fighter jet at mas maraming attack helicopter. Yan ang dahilan bakit gusto ni Secretary Gibbon na matapos na ang EDCA site sa Cagayan de Oro. Mas magiging capable kasi itong i-accommodate ang mas advanced na fighter jet. Inaasahang dito rin i-deploy ang 15th Strike Wing ng Philippine Air Force. Binubuo ito ng attack helicopter equipped ng missile, advanced aerial vehicle o attack drones at Super Tucano. Inaasahang maglalagay rin dito ang US Air Force ng F-16 fighter jet at F-22 Raptor na kasalukuyang nasa basa airverse lang sa Pampanga. Lalakas ang depensa ng AFP sa Mindanao at sa bandang ibaba ng Philippine Rise na umiinit ngayon sa tingin ng China. Papaspasan namin yung pag-develop dito kasi kailangan lumipat ang 15th Strike Wing dito. Ito ang home ng 15th Strike Wing. Magiging maintenance base ng 15th Strike Wing, magiging training base ng 15th Strike Wing, at dito ibabahay ang kanilang mga asset. Humupa na kasi ang tensyon sa West Philippine Sea. Pero nito lamang isang linggo, may unauthorized Chinese research vessel na pumasok sa ibabang bahagi ng Philippine Rise. Napakalayo nito at hindi agad mapuntahan ng PCG. Pero pinalayas na daw yan ng Philippine Air Force Patrol. Ang kaso umalis nga, bumalik naman agad isang araw lang ang nakakalipas. Ang nakakagigil ang China Pero ngayon nananatili daw to sa labas ng EEZ ng Pilipinas at nag-iingat ang mga Chinese. Baka pag pumasok kasi ulit yan, arestuhin na yan, di ba? Able to monitor this morning around 7:40 in the morning with a distance of 210 nautical miles east of Siargao Island, Surigao del Norte. Their names are Shangyang Hong 3. The second one is Jia Geng. And then the third one is Shangyang Hong 10. Dumaan lang siya talaga. But it never loitered. So once siya, lumiko ulit. Hindi lang pang militar kaya minamadali ang Cagayan de Oro Air Base, kundi pang warehouse daw ng US Air Force. Hindi naman sinabi ni Secretary Gibo kung pwede ditong mag-imbak ng mga missile at mga pampasabog. Pero syempre hindi yan babanggitin. Dito sinabi lang na for humanitarian assistance pag may mga bagyo. Sa kabilang side naman may EDCA side for warehouse for humanitarian assistance and disaster response. Pati rampa para sa ganon makapreposition ang US ng kagamitan para sa disaster response at madali na lang ang pagkuha ng goods pag kailangan. Dapat kung papasok ulit at hindi matatakot sa warning ng Philippine Air Force, mapipilitan talagang arestuhin niya ng Philippine Coast Guard. Nagpadala na kasi ng barko ang PCG para akyatin yan pag nanggulo. Kayo, anong masasabi nyo sa balak ni Secretary Gibong mag-deploy pa ng mas maraming US Air Force fighter jet? I-komento sa baba niyong salog.